ng Maynila ang magkakapatid na Emerson, Eric at Eddie, hindi lang para maghanap ng magandang kinabukasan, kundi para hanapin din ang kanilang kapatid na si Mary Grace, 16 na taon nang wala silang kabali-balita. Sabi nga ng isang kanta, magtanim ay di biro. Iba yung tiyaga at hirap daw kasi ang kinakailangan bago pa maani ang bunga ng binungkal na lupa. Kaya naman marami sa mga taga-probinsya na kinalakhan ng pagsasaka kapag nabigyan ng pagkakataon ay iniiwan ang ararot kalabaw para dito sa lungsod makipagsapalaran. Ganito ang kwento ng magkakapatid na Emerson, Eric at Eddie. Pare-parehong nagbabaka sakali ngayon dito sa Maynila. Purgang-purga na raw kasi sila sa trabaho sa bukid. Bata pa kami, inano na kami sa pagbubukid. Sa nag-aaral kami tapos sa pag-uwi, bukid ang namin, ang trabaho namin. Parang ang buhay namin talagang sa bukid na. Pero hindi lang isang maayos na buhay ang hinahanap nila dito sa syudad. Sisikap kami rito sa Manila para sa kinabukasan namin tapos makita rin namin pamilya namin, yung kapatid namin. Wala na kasi silang balita sa kapatid nilang si Mary Grace matapos itong pag-aralin ng kanilang lolo sa Quezon. 16 na taon na ang nakararaan. Nung unay may komunikasyon pa raw silang magkakapatid, lalo pat sila na lang ang magkakampi sa mundo simula nung iwanan sila ng kanilang mga magulang. Dati po sumusulat kami pero sa hirap nga nung transportasyon sa amin, natigil na. Tapos di na rin siya sumulat. Siguro baka nagtampo na rin para sa amin. Sa paglipas ng mga taon, malinaw pa rin sa kanilang isipan kung gaano kabuting kapatid si Mary Grace. Pagka galing kami sa bukid, ganon, siya yung nagluluto. Siya yung nag-aasikaso sa mga gamit namin. Tapos tatanungin niya kami kung kamusta na, kung kumain na ba kayo, ganon. Kung hindi pa, ganon, pag-ahayain niya kami. Matulungin siya. Siya nga po yung sa akin nun, nagtuturo magsulat nung bago po siya umalis. Kasi nga, bago siya umalis, mag-grade 1 siya. Ay, mag-grade 1 ako. At ngayong 2007, kinukutuban sila malapit nang matapos ang pangungulila nila sa nawawala nilang kapatid. Dito po mga bandang huli, lagi ko siyang napapanaginipan kaya lumakas yung loob ko na ihanapin siya dahil parang lagi siyang nagpapaano sa akin na hanapin siya, na magkita kami. Pero ito na rin yung time para mabuo namin yung sama namin magkakapatid. Kasi wala na rin ibang magmamalasakit kundi kami na lang. Upang matulton ang kinaroroonan ni Mary Grace, ipinanawagan namin ang kanyang larawan sa aming programa nito lamang nakaraang buwan. At isang tawag naman ang mabilis pa sa 4:00 naming natanggap. Siya raw mismo, si Mary Grace Erese. Pinakita Mary Grace Erese. Yung sabi ng anak ko, at saka din siya din, oh, Mary Grace Erese, sabi niya gano'n. Sabi, tumingin ako, tapos tinignan ko yung picture. Ako nga yung nakita ko, sarili ko yung nakita ko. Tapos, ayun, natulala lang ako. Hindi ko kasi alam na kung sino nagpapahanap sa akin. Yan, sandali lang nga. Pero nung sabihin sa kanya ng programa kung sino ang naghahanap sa kanya, Natuwa ako. Ang haba-haba talaga nung panahon na mayroon pa rin naghahanap sa akin. Pumasok din sa isip ko na baka nga mga kapatid ko yung nagpapahanap sa akin. kailanman din daw, hindi sumama ang loob niya sa mga kapatid, maski tumigil na ang pakikipagsulatan ng mga ito sa kanya. Wala naman ako nararamdaman na tampo sa kanila kahit ano. Kasi kung tutusin, baka sila pa yung may sa akin, may tampo sa akin. Kasi ako yung, ibig sabihin ba mag-isa lang ako na umalis, na kung pwede naman, kaya ko talagang bumalik. At kung nanaisin man daw niyang mabuo muli ang kanilang pamilya, hindi na raw kasama rito ang mga magulang nilang pinabayaan lang sila.
sana kung gusto nila kaming makita bago yung mga kapatid ko magpahanap sa akin. Sila muna, di ba? Sa kabila nito, halos hindi naman na siya nakapaghintay na muling makita ang kanyang kuya at mga nakababata niyang mga kapatid. Sabik na talaga ako makita sila. Sana nga, ngayon na. Kaya hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon. Agaran naming isinama si Mary Grace sa Valenzuela kung saan naroon ang kanyang mga kapatid. Samantala, sina Emerson, Eric at Eddie, wala namang kaide-ideya na magkakabunga na ang kanilang panawagan. Yan niya, oh. Sa tindi ng bugso ng mga emosyon, si Mary Grace, tila hindi niya nakayanan ang mga pangyayari. Pagkatapos mahimasmasan, inumpisahang subukan ng kanyang mga kapatid ang kanyang memorya. Hindi mo kilala? Si Ed. Ang bunso? Si Ed po. Si ano to? Si Rick. Ako. Saan ang ano nyo? Bye. Sana? Ha? Malaki pa kayo sa akin. Si Lynn lang. Ito, panganay ko, si Gerald. May isawa na kaya? Wala pa, hinintay ka namin eh. At nagtuloy-tuloy na nga ang kanilang kamustahan. Saan kayo sa Cavite? Sa Imos. Imos? Wala. Mister mo, wala. Nasa Saudi. Saudi? Kami lang dyan sa kanilang nagtatrabaho yung pag-usapan. Okay naman. Okay naman kayo. Natatanga sa katawan eh. Pati ang magtutyuhin, nagsimula na ring magbonding. Yeah! Ang bigat mo pala. Ano pangalan mo na? Gerald po. Nag-aaral ka na? Nag-aaral ka na? Opo. Anong grade mo na? Wala pa po. Saang lugar man daw natin piliing makipagsapalaran, sa bukid man o sa kalunsuran, pag-asa ang dapat lagi nating pinanghahawakan. Ano man kasing klaseng hirap ang ating pagdaanan, magbubunga at magbubunga pa rin yan, basta't ating pinagsisikapan at pinagtiyatyagaan.